Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para mag-receive ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Tayo po ngayon ay nasa una at brand new na topic natin for the month of September entitled By the Book, Why the Bible is Such a Big Deal for Christians. Napakaganda po na itong series na ito. Kasi nga po, napaka-importante kasi ito yung pinag-uusapan natin. Ito po yung salita ng Panginoon, lalo na nasa era po tayo ngayon na kung saan patuloy na winawasak, patuloy na didiscredit ang salita ng ating Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon ay nararanasan natin ito? So ito po yung pag-uusapan natin, ano nagagawa sa atin ng banal na salita ng ating Panginoon. Gaano ba makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon? So naniniwala po ko na ito po ay personally talagang inihanda sa atin ng Panginoon para nang sa gayon tayo po ay mapatibay, lalo na yung ating pananampalataya. Romans 10:17, sinabi ng Bible that faith comes from hearing and hearing by the Word of God. So napaka-importante po nun kung gusto natin lumalakas ang ating pananampalataya. So dapat tumitindi rin ang ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero bakit naman tayo makikinig ng salita ng Panginoon? Kung wala naman tayong katiwa-tiwala dito at wala naman talaga tayong pananampalataya sa kanyang salita. So ito po yung idudulot sa atin ngayon ng salita ng Panginoon. Pagtitibayin tayo at mararanasan natin yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. So let's get started. Alam niyo po ba that the Bible is far away, the world's bestseller? By 1932, it was computed that 1 billion copies of the Bible have been published. By 1960s, it is estimated that over 2 billion were published. Currently, a total of 3 to 4 billion is reasonable. So no other book is even close. Wala pong nakakadikit pagdating sa dami ng pagkalimbag sa Biblia. So ilang bilyon na po ito. Mga kapatid, alam niyo po ba, the Bible has been translated into all over 1,000 languages, representing about 90% of the world's population. Kaya nga po, marami na ang nakakapakinig, marami na ang nakakapagbasa ng salita ng Panginoon. And throughout the centuries, alam niyo po ba, that various enemies have tried to destroy the Bible. For example, nagkaroon ng edict si Diocletian noong AD 300, na kung saan wasakin ang Biblia. Si Voltaire po, the French philosopher and skeptic, predicted in the 18th century that the Bible and Christianity would soon be obsolete. Sinabi niya, malapit nang maging obsolete ang salita ng Biblia, ang Kristyanismo, magiging mawawala na yan. And in 1828, 50 years after his death, the Geneva Bible Society was using his press and his house to publish Bible. Yung nagsabi na mawawala na ang Bible, wala na siya. Pero yung bahay niya, ginawang limbagan ng libro. Yung kanyang negosyo ay ginamit ng Panginoon para mailimbag dito ang Biblia. Jesus had predicted, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mark chapter 13, verse 31. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So sino pa ngayon ang mangangahas? Natapusin ang salita ng Panginoon, matatapos sila, pero ang salita ng Panginoon hindi matatapos. Again, Jesus declared that the Bible is indestructible. Matthew 7, verses 17 hanggang 18. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For assuredly, verse 18, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one title will by no means pass from the law till it all is fulfilled. Isaiah confirmed the same when he wrote in Isaiah chapter 40, verse 8, the grass withers, and the flowers fall, but the word of God, but the word of our God stands forever.
Psalm 119:89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. So ang salita ng Panginoon ay forever. Lahat ng nangahas na durugin, na tapusin ito, durug na sila, upos na sila, ubos na sila. Ang salita ng Panginoon ay nananatiling nakatindig at nananatiling matibay at nananatiling buhay ang salita ng ating Panginoon. Now the question is, why the Bible is totally reliable? Bakit ba puro ganito yung quote mo, pag-uusapan natin? Bakit laging kasama siya sa mga pinopost natin? Sa bahay, dinidisplay natin, sa damit natin. Bakit? Nalang ganun tayo katiwala dito. Wala pong problema na magtiwala sa salita ng ating Panginoon. Ang problema, hindi mo alam kung bakit. Dahil mas titibay, dahil darating ang panahon, tatapatan yan eh. Yung tiwala natin, tatapatan niya ng doubt, tatapatan niya ng kaaway. Baka dumating ang panahon, makahanap tayo ng katapat. Pagdating sa pagninira, pagsira, paano? Madali sigurong tapatan kapag hindi mananampalataya ang magsasabi. Pero what if kilala mong pastor, kilala mong preacher, ang magturo nito at i-discredit na yung salita ng ating Panginoon? Baka magkaroon tayo ng katapat dito at maniwala na lang tayo, tapos tayo dito. Pero bakit natin pinaglalaban nito? Bakit natin pinagbubulay-bulayan nito? Bakit natin kinakain ang salita ng Panginoon? Bakit gano'n na lang tayo ka-trusted sa salita ng Panginoon? Because the Bible is so reliable. But the question is, why the Bible is totally reliable? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Prepare yourself. I-share mo ito, yung link na ito sa mga kaibigan mo, yung video na ito, and I believe na hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, lahat tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Open your Bible with me in 2 Timothy chapter 3, verses 16 hanggang 17. 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So join me in our message today entitled, The Bible is Totally Reliable. The Bible is totally reliable. So why? Bakit ang Biblia ay masasandigan natin? Why it is totally reliable? Bakit kaya? So tatlong bagay po ang matututuhan natin dito na patuloy na magpapatatag sa atin. Patuloy na magpapatatag sa iyong pananampalataya at lalo magpapatindi sa pagsandal natin at paniniwala sa salita ng ating Panginoon. Number 1, verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Why the Bible is totally reliable? Number 1, because the Bible is inspired. The Bible is inspired. Hayaan niyo po na maipaliwanag ko ito ng pinakasimple, pero mas mauunawaan natin at mas mapapatatag yung ating doktrina, yung ating paniniwala pagdating sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, itong usaping ito, minsan hindi na siya pinag-uusapan kasi gusto ng mga tao, totally parang emotional na lang yung ating preaching. Pero wala namang masama doon dahil kailangan din natin yon. Pero napaka-importante din yung meat. Napaka-importante din na tumatatag yung spiritual muscles natin para hindi tayo masyadong mahina, para hindi tayo basta-basta nasisway ng kung sino-sino. And I believe hindi ka nagkamali na mapakinggan ito ngayong araw na ito. So the Bible is inspired. It is inspired. All scripture is God-breathed. So paano natin masasabi? Paano natin nasabi? Ano bang ibig sabihin itong inspiration na ito? Yung na-inlove ako, tapos yun na, inspired na ako. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pag sinabing sa doctrine ng inspiration ng Bible. So pagdating po dito sa text natin, makikita natin why the Bible is inspired. First, because it is the Word of God. It is the Word of God. So Paul affirmed with elegant finality, sinabi niya dito, that all Scripture is breathed out by God. Is God-breathed. So mapapansin po natin, madalas kapag pinag-aaralan natin ito pong God-breathed na ito po ay one word lamang pagdating sa Greek. Ito po yung theopneustos. Ang ibig sabihin nito, God-breathed. Theo means God. Pneustos means breath.
So nanggaling ito sa salitang theos. Ang ibig sabihin ay God. Nanggaling naman ito sa salitang, dalawang salita theos, God, and pneuma. Ibig sabihin, spirit, breath, wind. So all scripture is breathed into by God. Kung literal nating ita-translate ito. So when you speak, your word is you breathe. Your breath kapag nagsasalita tayo. So condition, ibig sabihin ng God breath o kaya your breath, ibig sabihin yan, conditioned by your mind, pours forth in speech. Na condition sa isip na pinore out mo sa pamamagitan ng iyong pagsasalita. So you breathe out your words. Galing mismo sa Panginoon. Kaya nga, the Bible is the Word of God. Paano naging inspired ang Bible? Because it is the Word of God. Salita mismo ito ng ating Panginoon. Sinalita niya mismo. Nanggaling mismo sa Kanya. Kaya nga po yung Greek word na sinabi na all dito, di ba? All Scripture is God-breathed. Yung unang-unang salita pa lang, ay ito yung Greek word na pas. It means individually. Ito po pag binasa natin dito, all Scripture, yung all dito, ibig sabihin pas. All, ang ibig sabihin nito, individually and collectively. So para kapag nabasa natin ito, gusto natin maintindihan, ano ba yung ibig sabihin ng inspiration ng Bible? So the Bible is inspired all daw, individually and collectively. Alam niyo po ba how arrogant to assert that some of the Scripture should be taken less and more serious than others? Arrogante, mga kapatid, na stand o kaya pananalita, yung sasabihin na, ito, gusto ko ito. Mas matindi tong word na ito. Ito, wala tong masyado tong word na ito. Isang arrogante na statement yon. Kaya nga ako minsan, yung life verse, pero, pero, bakit yung iba, hindi ba importante? Baka magaya yung ibang tao na ito, importante itong word na ito hindi masyadong importante ito. All scriptures nga all scripture is God-breathed. So it is a very dangerous road to head down, for sure, na paniwalaan natin at magkaroon tayo ng statement na yung iba, hindi importante, yung iba, mas importante. So sinasabi lang dito that no single book or verse from the Bible should be left behind. Ulitin ko, no single book or verse from the Bible should be left behind. Di ba, nabasa natin kanina, Matthew 5:17 hanggang 18? Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Sinabi pa ng Panginoon sa verse 18, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one title will by no means pass from the law till all is fulfilled. One jot or one title. Kaya nga nakakatakot yung ibang statement ng mga tao. Sinabi ng Biblia, all Scripture is God-breathed, all individually and collectively. So no single book of the Bible should be left behind. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may gamit. Kaya sinabi dito, and is useful. Paano tinatanggal yung ibang part ng Biblia? Sabi, all Scripture is God-breathed and is useful. Again, all, not some. So the Bible is the Word of God, not some. Of the Bible ay Word of God. Every, not just many. Now, the extent of that inspiration is defined by the dual terms. Pag binasa natin, pinag-aralan natin ng bibliology, doctrine of the Bible, mapag-aaralan natin yung verbal sa plenary na tinatawag. Itong verbal sa plenary. Kaya verbal, plenary, and inspiration. First, ang ibig sabihin ng verbal ay individually. Kaya nga yung all, di ba? Individually and collectively. First, ito yung verbal na ito. Individually, it means that every word of Scripture is God-breathed. Every word. So every single word, not just the ideas behind the words, is in the Bible because God wanted it there. Gusto ng Panginoon, nandiyan yan.
Kaya nga, salita ng Panginoon yan. Walang naisulat na hindi inalaw ng Panginoon. Na hindi niya gustong sabihin. Ibig sabihin, gusto niyang sabihin, the Word of God yan. He is the author of the Bible. Second, it is the word plenary. Ang ibig sabihin naman nito ay collectively. It means complete, full. So when used to describe the inspiration of God's Word, plenary means that all parts of the Bible are equally of divine origin and equally authoritative. Equally of divine origin, galing kay Lord, and equally authoritative. Therefore, the Bible does not contain the Word of God. Ulitin ko po, the Bible does not contain the Word of God. It is the Word of God. Malinaw, all Scripture, individually and collectively, is God-breathed. Ganun po, dapat siya naiintindihan ng mga tao. Second, bakit siya inspired? Second, because it is the work of God. It is not just the Word of God. It is also the work of God. The Greek word theopneustos means God-breathed or inspired by God. It refers to the fact that God supernaturally guided the human authors of the Bible. So si Lord ang ultimate author nito, pero gumamit siya ng mga tao. Kaya minsan sasabihin ng mga tao, hindi ako naniniwala sa Bible. Ano pa? Bakit? Kasi tao lang ang sumulat niyan. O tanong ko sa iyo, naniwala ka ba dun sa mathematics mo na libro? O bakit mo pinag-aaralan, nagpapakapuyat ka dyan sa science mo na libro? Dyan sa English mo na libro? O bakit mo binabasa yung comics na yan? Tao lang sumulat yan, ba't ka naniniwala? Pangalawa, sabi ko, kaya gumamit si Lord ng tao na human author kasi tao ang babasa. Kung manok ang babasa, malamang manok gagamitin ni Lord. Kaya gumamit siya ng tao. Pero, it is the work of God. Kaya inspired siya. It is the work of God. So the Bible or God supernaturally guided the human authors of the Bible to write exactly what He wanted to communicate. Kung ano ang gusto ni Lord sabihin, yun ang nailagay doon. Kung ayaw ni Lord sabihin, hindi mailalagay yon. Babasahin na lang po natin sa Revelation 10:4. Nakalagay doon, wag mo isusulat yan. Pag sinabi naman ng Panginoon, sulat mo yan, may isusulat. Hindi may isusulat yung ayaw ipasulat ng Panginoon, may isusulat yung gusto niyang pasulat. That's why the Bible is inspired. Why? Because the Bible is the Word of God and the work of God. So the early church believed exactly the same thing. Ganito din ang sinabi ni Apostle Peter. 2 Peter chapter 1 verses 20 hanggang 21. No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man. But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So walang nailimbag dito sa ating Biblia na kagustuhan lamang ng tao. Yung nailagay lamang dito ay yung kagustuhan ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi perfect, ito po, hindi perfect lahat ng sumulat ng Biblia. Kaya si Lord, in-inspire niya, ginamit niya yung sumulat ng Bible para yung gusto niya lang maisulat dito sa Bible ang maisulat. Therefore, kapag may kagustuhan ng isang tao na maisulat, maging part ng Bible, hindi mapangyayari ito. Why? Sinabi na, no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Halimbawa, si Pedro, si Tomas, na mga disciple ng Panginoon, sumulat sila ng libro, sarili nilang kagustuhan. Walang inspiration ni Lord. Hindi maililimbag yon. That's why the Gospel of Peter ay hindi naging part ng canon of Scripture on 66 books of the Bible.
That's why the Gospel of Thomas ay hindi na isama dito. Kasi nagko-contradict siya dito. Ibig sabihin, hindi in-inspire ni Lord yung ibang sinulat nila. Kaya ganun makapangyarihan nito, piling-pili lang. Hindi porket kung anong magustuhan ng tao, maging ng ilang mga sumulat ng Biblia ay maililimbag na dito. Hindi po mangyayari yon. Dahil ang salita lamang ng Panginoon, yung gusto niya lang mailimbag dito, ang maisusulat. That's why the Bible, God is the ultimate author of the Bible. Walang mapoproduce sa Biblia na salita lamang ng Panginoon. Ganun po ka-powerful at ganun kapiling-pili itong Bible na ito. The Bible is inspired because it is the Word of God and it is the work of God. Siya ang nag-produce nito at hindi kagustuhan ng tao. Kaya ito ay trabaho ng Panginoon. Kaya nga yung tatlong importanteng doctrine ng bibliology, yung revelation. Ibig sabihin, ang Diyos, kinausap yung tao, yung kalooban ng Panginoon, yung gustong sabihin ng Panginoon, kinausap niya yung mga susulat, yung men of God, yung susulat ng salita ng Panginoon. Yung inspiration naman, ginaid niya yung kinausap niya para maisulat sa Biblia yung kanyang salita. That's inspiration. Ginaid niya para nang sa gayon, maging walang pagkakamali ito, without error, ang salita ng ating Panginoon. At ang tawag doon ay inspiration. Ibig sabihin, ginaid ng Panginoon yung sumulat para walang maging mali dito. Pangatlo, yung illumination naman. Kapag ang tao binabasa yung Biblia at nagkaroon tayo ng naunawaan natin ito, ang ibig sabihin doon ay illumination. Ang ibig sabihin nito ay spiritual understanding. Ginaid tayo ng Panginoon. So trabaho ito lahat ng ating Panginoon. No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Para itong isang nyumahangin na kung saan ang gusto ni Lord. Yun ang papangyayari. Yun ang maisusulat. That's why the Bible is inspired. Why the Bible is totally reliable? Because the Bible is inspired. Salita ito ng Diyos. Salita nga ng paborito mong author eh. Pinaniniwalaan mo, di lalo pa kaya yung Diyos. Perfect siya. That's why the law of the Lord is perfect. Paulit-ulit na sinasabi ni David at ibang mga salmista. It is the word of God and it is the work of God. Kaya ganun na lang siya, ka-reliable. Nakaranas sa Taipei 101 kami. Napakataas, grabe. Sakit sa tenga. Nung building na yon, bakit doon ka nag-office? O bakit binayaran mo pa para pumunta ka doon? Ganun ka katiwala sa engineer? Na hindi basta-basta guguho doon. Balita ko pa ka, nasa ibabaw ng fault line yun eh. Pero ganun katindi yung engineering. Ganun katindi yung mga gumawa. Ayun nga, sinandalan mo eh. Yun nga, pinanampalatayaan mo. Yung magaling na engineer. Yung magaling na architect. Magaling na structural engineer. Di lalo yung nag-engineer. Yung author ng Bible. King of Kings and Lord of Lords yan. Creator of heavens and earth. Bakit hindi ako magtitiwala dito sa Biblia? Nakuha natin yon. Pangalawa, why the Bible is totally reliable. 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, and correcting, and training in righteousness. Second, because the Bible is useful. Why the Bible is totally reliable? Because it is inspired, the Bible is inspired. Pangalawa, the Bible is useful. Aanin mo ang isang struktura, aanin mo ang isang gamit na hindi naman nagagamit. Anong reliability niyan? That's why the Bible is useful. The Bible is not a good luck charm. Hindi ito pampaswerte lamang na pan-design natin. Having a copy in a prominent place in the house, car, office, or any place will not give you good fortune. Hindi ito pampaswerte lamang, yung ginanyan mo lang, magiging siswertehin ka. Like any book, the Bible will profit you only if you read it, if you study it, and apply it to your life. So I want to convince you that you need the Bible because it is totally reliable and useful. 2 Timothy 3:16, sinabi doon, di ba? All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in
righteousness. So, ilang bagay patungkol sa usefulness ng Bible. Uy, pagdating sa ibang translation, di ba? Profitable. Sa ibang translation, useful. Paano naging profitable? Paano naging useful ang Bible? Saan? First, the Bible is useful for teaching. So teaching means that the Word of God tells us what is right. Pag sinabing teaching dito, it tells us what is right. Indeed, the Bible is useful for teaching what is right. God's Word is the absolute source and standard of truth. That's why the Bible is the final authority of our faith and conduct. Kaya nga kung ikaw ay mananampalataya, gusto mong maitama ang relasyon mo, dapat dun ka maipagrelasyon sa may tamang pangunawa sa Biblia o naniniwala dito sa Biblia. Kasi pag kayo, halimbawa, nagka-conflict kayo, may mga decisions kayong pagdidesisyonan, siyempre, human decision yon. O gusto nyo, paggitnaan kayo ng Panginoon, o dito lagi kayo tatakbo. Kahit ayaw mo, sinabi ni Lord, mag-bow ka na dun, yes, Lord. Kung ayaw niya, dahil sinabi ni Lord, yes, Lord, o di tapos. Kasi si Lord ang nasa gitna ng relationship. Gusto mo ng tama. So because the Bible is useful. Is this the absolute source and standard of truth, pati sa pagdedegosyo, pati sa buhay natin. Kung ayaw mo, pero gusto ni Lord, yun ang final authority. Yun ang masusunod, di maitatama ka. Ano ba ang tama? Paano ba ang gagawin ko? Sino ba sasagutin ko? Ano bang negosyo? Ano bang course ang kukunin ko? Pag nalilito ka na, di dun ka sa absolute source ng truth. Teaching. It is useful for teaching. Because the Bible tells us what is right, kung ano ang tama. So ang Bible ay nagtuturi rin ng mga practical na usapin na kinakaharap natin araw-araw. How do I relate to my spouse? How do I relate to others? How do I raise my children? How do I manage my money? Paano ko ba i-manage itong kaperahan na ito? Itong mga resources na ito? How do I conduct my business? How do I make wise decisions? How should I think? How should I control my emotions? Yung anger, depression, yung worry ka. How do I overcome temptation? So ang Biblia ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa mga usapin na tulad nito. Ang Bible ay katulad ng isang instruction manual na makukuha mo kapag bibili ka ng bagong gadget tulad ng computer or cellphone mo. So the manufacturer explains to you how to operate the equipment for maximum results. Kaya kapag gusto ko, halimbawa, yung isang gadget, gusto mong magamit ito ng mas maayos because the better the comprehension, the better the operation. Pupunta nga ngayon doon sa manual ng gadget na ito. Kasi hindi naman ikaw ang gumawa eh. So ngayon, i-check mo yung manual nito o tatanungin mo yung manufacturer nito, mas mamamaximize mo yung bagay nito. Mas madaling i-troubleshoot, mas madaling ma-maximize. Ganon din sa buhay ng isang tao. Nilikha tayo ng Diyos, pero may manual siya sa buhay natin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Gusto mo ma-maximize ang buhay mo? Magbasa ka ng Biblia, sundin mo ang sinasabi ng Panginoon. Gusto mong ma-troubleshoot yung buhay mo? Napaka-importante ng sinasabi ng Panginoon. Because the Bible is useful for teaching. Kung ano yung tama. Kasi ito ang instruction manual natin. The Bible is God's instruction manual on how to live for best results. So for best results, you must expose yourself to the Bible daily so that you can understand how to apply it to your life. You need to meditate on God's Word. Ibig sabihin, you need to think about it carefully. This is what devotion, Sunday service, mentoring are all about. Gusto mo maging matagumpay? Joshua 1:9. Ang salita ng Panginoon. Sinabi doon, di ba? Meditate on it day and night. So, ang salita ng Panginoon, yun ang minimeditate. Kasi kung ano ang minimeditate nyo, so that you may become successful, sinabi ng Panginoon. Dan sa gayon, magawa natin ito at ikaw ay magtagumpay, maging prosperous ka at successful. So, napaka-importante
Dili-dilihin. Pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon day and night so that you may be carefully. Sinabi doon, magawa natin ito, may apply natin ito sa ating buhay at tayo ay magtagumpay. Kung ano yung lagi mong pinag-iisipan, yun ang nagka-capture sa iyong buhay. Kapag yung mga negative things na yan, ang dinili-dili mo, subukan mo ang pagbulay-bulayan yan, yung huling sinabi sa iyo na hindi maganda. Yung mga demonic na mga seeds na itinatanim sa puso at isipan mo, nangyari na ba yun? Hindi ka makatulog sa sinabi ng isang tao? Nangyari na ba yun? May isa kang nabasa? Huwag kang lalabas ngayong araw na ito. Sasagasaan ka. Curse. Natakot ka na. Para ka nasa spell ng isang tao. Bakit? Yun ang dinili-dili mo. Yun ang kukontrol sa'yo. Kung ano ang lagi mong pinag-iisipan, yun ang kumukontrol sa'yo. Kahit kasinungalingan, nagmumukhang katotohanan yan. Pero gusto mong maitama yan? Kapatid, palitan mo yung minimeditate mo. Lahat tayo, mga kapatid, tinatamaan tayo ng pag-o-overthink. At kapag tinatamaan ako niya, teka lang, ba't ito minimeditate ko? Hindi naman salita ng Diyos to. Ibig sabihin, lies ito, hindi to truth. So, dapat yung salita ng Panginoon, gusto mo yun na maging ma-apply mo, salita ng Panginoon, yun ang i-meditate mo. Gusto mo maging successful, maging prosperous sa buhay mo, yun ang i-meditate mo, yung salita ng Panginoon. Because the Bible is useful for teaching. Kung ano yung tama. Second, the Bible is useful for rebuking or reproof. So the Word of God, hindi lang ito tinuturo kung ano ang tama. The Word of God tells us also what is not right. Kung ano ang hindi tama. So rebuke or reproof in some translation means to convince or expose. This means not merely to reply to, but to refute an opponent and expose what is not right. Kung ano ang hindi tama. So the Bible has the power to expose sin in our lives and to convince us that we are in the wrong way. Kapag nagbasa tayo ng Panginoon, hindi lang niya ituturo ang tama, sasabihin din ang salita ng Panginoon kapag namamali ka na. So maaari rin nating hikayatin ng isang tao na huminto sa kanyang ginagawang kasalanan, kamalian. Perhaps someone is not aware of his sin. Therefore, you can offer warning according to the Word of God. Because the Bible is useful for rebuking or reproof. Ibig sabihin, tinuturo nito kung ano ang mali. Hindi lang niya tinuturo kung ano ang tama, tinuturo din ng Bible kung ano ang mali. Di ba wisdom ang tawag doon? Pinag-usapan natin noong nakaraan. Kapag ang wise na tao, alam niya kung ano ang hindi niya dapat gawin. Third, the Bible is useful for correction. So correction tells us how to get right. Pag sinabing teaching, what is right? Pag sinabing rebuking, what is not right? Pag sinabi namang correction, it tells us how to get right. So to correct here means to restore to a right condition. To correct here means to restore to a right condition with the improvement of life or character. So you can correct wrong doctrines or understanding or even wrong actions or style. You can even correct yourself every time you read the Bible and discover any errors you may have in understanding or living. Ang salita ng Diyos ay hindi ka lang ididiin sa iyong pagkakamali. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Hindi ka lang niya gagawing guilty. Paano maging not guilty? Hindi niya lang sinabi, ikaw may imprison ka dito dahil sa kasalanan na yan. Ang tanong, paano ako makakalaya? That's why the Bible is useful for correction. How to get right. Salita ng Diyos, hindi lang pagdidiinan yung pagkakamali natin at kasalanan natin. Tapos, iiwanan na lang tayo sa ere. The Bible also tells us how to get right with God. How to get right with others. How to get right with ourselves. And it will help restore us. So when we become aware of sin in our lives, it tells us how to confess it, how to repent, change of mind. Di ba repentance? Metanoia, ang ibig sabihin, change of mind that leads to change of actions. Paano ma-change yung mind natin? Sa salita ng Panginoon. Sasabihin kung anong tama, kung ano yung mali, kung ano yung hindi tama, at paano maiitama ito.
Paano aayos ang relasyon ko sa Diyos? Paano aayos ang buhay ko? Paano pumasok sa tamang relationship? How to break off harmful relationship? How to mend broken family relationships? So the Bible will help us how to get right. Hindi lang neto tayo expose sa kasalanan, kung ano yung mali, hindi lang pagdidiinan sa atin kung anong pagkakamali. Kaya nga every time na ikaw ay nagigilty na, syempre may conviction eh. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Tuturuan ka ng Panginoon at tuturuan ka niya paano maitatama yung mga pagkakamali mo. Yung mga pagkakamali natin ay naitatama. Bakit? Dahil sa salita ng Panginoon. Pang-apat, the Bible is useful for training in righteousness. So training in righteousness tells us how to stay right. Paano maitama at paano tayo mananatiling tama. Kaya nga training in righteousness. Once na naitama at naibalik na tayo sa tamang landas, ang salita ng Diyos ay ituturo sa atin kung paano tayo mananatili sa tama at kung paano tayo lalago. Training means literally child training. Tulad ng mga magulang na nagtuturo ng GMRC, yung good manners and right conduct sa kanilang mga anak, ganun din ang Diyos. Kaya nga pag hindi mo tinuturuan ng good manners and right conduct yung anak mo, maniwala ka. Kung hindi ka marunong magdisiplina yan, didisiplinahin yan ng batas, didisiplinahin yan ng ospital, at pwedeng madisiplina yan maging ng sementeryo. Kaya maaga pa lang ang mga magulang dapat ay nagdidisiplina, nagtitrain sa tahanan pa lang. Dapat may training na. Ganun. Di ang laking tulong ng Word of God. Ganun din naman ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Huhubugin tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ititrain tayo nito sa righteousness. Tuwid na pamumuhay, maayos na pamumuhay. Therefore, God has given you the Bible so that you will be able to know the will of God, to know the ways of God, kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Panginoon, so that you might be taught, corrected, rebuked, and trained in righteousness, so that your life may be in good shape, and your action might be good in the sight of God. So again, the Bible is useful. Sa mga literal translation, the Bible is profitable. Diba gusto mo mag-profit sa buhay? Totoo naman. Paano ka magpo-profit sa buhay? Paano magiging profitable ito? Salita ng Panginoon, napaka-importante niyan. Ang Bible ay profitable. It is useful. For teaching, ibig sabihin, the Word of God tells us what is right. For rebuking or reproof, the Word of God tells us what is not right. For correction, the Word of God tells us how to get right. And training in righteousness, the Word of God tells us how to stay right. Hindi porket tama ka, habang buhay ka ng tama. Kinakailangan, habang buhay, itinatama mo yung landas mo. Parang nagdadrive ka. Hindi porket na itama mo yung landas mo kanina, tama ka na lagi. Hindi. Eyes on the road. Ayusin mo yung hawak sa manibela. Nakuha po natin yon. So in sum, the God-breathed word is profitable for all life, all doctrine and duty, all creed and all conduct, everything. Sino nagsabi ngayon na ang Bible hindi useful? Nung panahon na ito, ang nailimbag pa lang talaga, may iilan pa lang na hindi pa kumpleto ang 66 books of the Bible. So primarily, Old Testament ito. O bakit? Hindi na useful sa iba ang Old Testament. Maybe sasabihin natin, wala naman ang pag-aalay ng hayop dito. Tama, dahil si Kristo na naialay, pero still, Word of God yan. Buburahin natin? Isang matinding arrogance ang ganong statement. Ang Word of God, magstay yan habang buhay. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin yon yung ibang ginagawa sa Leviticus, yung mga pag-aalay. Pero still, sa statement na yon, sa Word ng Panginoon na yun, makikita mo pa rin yung holiness ng ating Panginoon. So, useful pa rin ang Bible. Sino si Lord dun sa word na yon? Bakit winawasak? Old Testament na daw. Old Testament nga itong sinabing useful for teaching. But still, mapapansin natin sa Biblia, yung mga scriptures, hindi na natin tayo magbibliology. Meron po tayong School of Disciples kung gusto nyo lumalim, at meron tayong Amazing Bible College dito kung gusto pa natin lumalim.
sa Panginoon, pero still, pati New Testament, kinonsider yan na scripture. Yung sulat ni Apostle Paul, yung sulat ni Apostle Peter, yung mga scriptures na naisulat dito, yun po, mga kapatid, ay trabaho ng ating Panginoon. That's why, yung 66 books of the Bible, yun na po yun. Dahil sinabi ng Panginoon, wala nang idadagdag, wala nang ibabawas pagdating sa book of Revelation. Kaya nga po, ang Bible, the entire Old Testament and New Testament, are still useful today. Ganun po, makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Last but not the least, verse 17. Ito ang ganda, tingnan nyo po. So that, sinabi doon, why the Bible is totally reliable? Because the Bible is inspired. Second, the Bible is useful. Third, sinabi dito, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Number 3, the Bible equips. The Bible is totally reliable because the Bible equips. So Paul ends this section on the sufficiency of Scripture by saying, so that the man of God, sinabi sa New King James Version, di ba sa NIV sinabi dito, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Pero sa mga mas literal na translation, ganito sinabi, like, halimbawa, sa New King James Version, so that the man of God may be complete, tignan niyo po itong maigi, thoroughly equipped for every good work. So, in-end the Apostle Paul, yung section na ito, sa sufficiency ng Biblia. Sinabi niya, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, Paul here uses 2 forms of Greek words for equip. Isang adjective at isang participle. Yung adjective na complete at yung participle na equip, para mag-drive siya ng napaka-importanting point. Ang point nito, so that the man of God is super equipped by the Word of God. But sinabi ditong ganito ng Panginoon, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. First, God wants us to be prepared. So that the man of God may be complete. It is the Greek word, yung word na complete, is artios, ibig sabihin entirely suited. Complete in accomplishment, ready. Therefore, it means that the Bible prepares us to be capable of doing God's work. Gusto ng Panginoon na ihahanda tayo so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Dapat handa ka sa tama na gagawin mo. Kapag inaatake ka ng mali, aatakihin ka ng kasinungalingan, aatakihin ka ng kamunduhan, aatakihin tayo ng kaaway. God wants us to be prepared. Kung gusto mo maging prepared, yun yung ibig sabihin ng equip, ng complete dito. Ready ka. Kapag lalaban ka, yung mga nag-gold medal ngayon, biruin mo, 8 years old pa lang nagtitraining na. Pero yung rigid na training nila, 3 years, 4 years. Bakit? Bakit ka nagtitraining sa company ninyo? Ayaw mong maging incompetent? Ayaw mong maging illiterate? Huwag ka na mag-aaral. Subukan mo paro diskarte ka lang, pero wala kang preparation. Paano ka didiskarte? You don't have preparations. May tinatawag naman na formal saka informal. Kaya magaling magdiskarte, baka naman may informal na ginawa na pag-aaral. Nagbasa ng libro, matitinding training, still, training yon. Hindi ka papasok sa isang negosyo, sa isang relasyon, sa isang bagay na hindi ka prepared. Ganun ang gusto sa atin ng Panginoon dahil may atake ang kalaban. At the same time, hindi ka lang dapat dumidepensa, umupensa ka rin. Ang tagumpay, pinupuntahan. Ang promised land, hindi hinihintay. Nakuha po natin yun, hindi mo siya hihintayin ng tagumpay. Ang victory, hindi mo siya hihintayin. So that the man of God may be complete. Ang problema, o sige, wag mo hihintayin, pumunta ka agad. Hindi ka naman handa. Gusto ng Panginoon, maihanda ka sa buhay. That's why kapag kinatatamara natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin, tinatamad tayong maging handa sa mga hamon ng buhay. Huwag katatamaran ng salita ng Diyos. Dahil sinabi ng Panginoon, so that the man of God may be complete. Prepared ka dapat because God wants us to be prepared. In fact, di ba, kaya nga tayo may ganito ngayon, inihanda tayo ng Panginoon, di lamang sa laban ng buhay, kundi pati sa langit. Paano ka pupunta doon, di ka naman handa?
Hindi ka makapasok doon. Sa lahat ng papasukin mo, sa lahat ng pupuntahan mo, pinaghahandaan yan. Gusto mo pumunta ng buwan? Huwag kang sasakay ng kotse. Huwag itong damit na ito ang dadamtin mo. Yung pangkaraniwan na damit natin, you must be prepared. Gusto mo maging magaling dumipensa at umipensa? You need the Word of God so that the man of God may be complete. Pangalawa, thoroughly equipped for every good work. First, God wants us to be prepared. Kaya nga yun ang ibig sabihin ng equip, handa ka, and God wants us to be proficient. Sabi dito, thoroughly equipped for every good work. It is the Greek word, exartizo. Ang ibig sabihin to equip, to furnish completely. To furnish completely. So proficient means competent, skilled in doing or using something. So gusto ng Panginoon, maging competent tayo, maging skillful tayo. Kaya nga, thoroughly equipped for every good work. So habang nandito tayo sa mundo, gusto din ng Panginoon na handa tayo sa paglaban natin, handa tayo sa pamumuhay natin, handa tayo sa ginagawa natin. Alam niyo po, when Jesus began in His ministry, ano nangyari? He was tempted by Satan. Kaya lang, yung encyclopedic knowledge ng ating Panginoon, pagdating sa Word of God, enabled Him to defeat the tempter with 3 deft quotations from Deuteronomy. Chapter 8. Napansin mo, ginamit sa kanya ng demonyo yung sarili niyang salita. Ito rin, Satan na ito, may kulang din talaga eh. Nilalabanan mo yung author. Author is still the author. Kahit gamitin mo yung word niya, siya pa rin ang final authority dyan. Di mo ako mapapaikot-ikot dyan dahil ako sumulat niyan. Nakuha mo, lalabanan mo yung author, hindi ka pa nanalo doon. Kung baka sabi ko may encyclopedic knowledge ang Panginoon. Pagdating sa Word of God, bakit salita niya yun eh? Tapos lalabanan mo siya. So Jesus Christ, God incarnate, leaned on the sufficiency of Scripture in His hour of need. Ang inilaban niya rin, syempre, yung salita niya. Kaya siya nagwagi. Indeed, this summary response to the tempter was like a bookend to Moses' declaration to the Scripture. Mamaya pag-uusapan natin yon. Buhay ito eh. So for Jesus, in-insist niya na napaka-importante ng salita ng Diyos. Matthew 4:4 and Luke 4:4, sinabi ni Jesus Christ, it is written, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Litin ko it is written. Kaya importante yan. Di ba pinanlaban ni Lord, it is written? So dapat sabi ko nga, it is written ka. Malalaman mo ang isang equip, may it is written. It is written ang panlaban mo sa temptation. It is written ang panlaban mo sa mga hamon ng buhay. It is written, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Gusto mo maging healthy spiritually? Gusto mo maging healthy na tao, kapatid? Yung pamumuhay mo, napaka-importante ng spiritual food. Dapat may spiritual diet ka. Kapag wala ka niyan, wala. Kaya ganun na lang ka-reliable ang salita ng ating Panginoon. Kasi hindi ka mabubuhay. Man shall not live on bread alone, but by every word, napansin nyo, every word that comes from the mouth of God. God breathed. So, ang salita ng Panginoon, mula Old Testament hanggang New Testament, God breathed. Doon ka mabubuhay sa salita ng ating Panginoon. So, why the Bible is totally reliable? Bakit ganun na lang ang pagsandal natin dito? Bakit ka nakikinig ngayon sa salita ng Panginoon? Bakit ko pinipreach ito? At bakit mo i-share ito mamaya? Bakit ka nagdi-devotion? Bakit ganun na lang? So napaka-importante, ginagawa natin siya. Pero mas maganda, nauunawaan natin yung ginagawa natin. Mas matatag ka na ngayon kaysa bukas. Why the Bible is totally reliable? Because the Bible is inspired. Paano siya naging inspired? It is the Word of God and it is the work of God. Sabi ko nga, yung building nga na pinupuntahan mo, yung sasakyan nga eh. Sinakyanan mo. Drive mo yan. Hindi mo nga kilala talaga yung gumawa. Personally. Pero alam mo yung brand. Sige, sumakay ka. Bakit ka nagtiwala?
Kasi alam mo, naniniwala ka na kaya kang dali niya sa pupuntahan mo. O kaya reliable yan. E di lalo yung salita ng Diyos. Work of God siya. Trabaho siya ng Diyos, kaya inspired ito. Second, the Bible is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Turo niya kung anong tama. Tuturo niya kung anong mali. Tuturo niya kung anong maging tama at paano manatiling tama. And the Bible is useful for training in righteousness. Gusto mo may tama ang buhay mo? Diretso agad sa salita ng Diyos. Huwag kung saan-saan na payo. Importante, okay, pinayo sa'yo, Word of God. Diretso agad sa nagpipreach ng Word of God, diretso agad sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, maniwala ka. Walang imposible sa Diyos. Yung liku-likong buhay natin, maitatama yan. Bakit? Work of God to. Word of God to. Sasamahan niya lagi salita niya. Thirdly, the Bible equips. God wants us to be prepared. Maybe, kaya mo pinapakinggan ito, gusto ka ni Lord may ihanda. And God wants us to be proficient, skillful, kung paano mabuhay sa mundong ito. So the testimony of God's Word is that it is His breath. Galing sa Kanya ito. Now, alam niyo po ba, the book of Deuteronomy records that when Moses had finished writing the words of the law and given it to the Levites to place beside the ark and had sung his song, ganito ang sinabi dun sa Song of Moses. Ito yung sinabi ni Moses. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 32 verses 46 hanggang 47, actually 45 pa lang, when Moses had finished reciting all these words to the people of Israel, 46, tignan niyo po, he added, take to heart all the words. Take to heart all the words of warning I have given you today. Ano sinabi dito? Pass them on as a command to your children. Ngayon, ano na pinapasa natin sa mga kabataan, sa mga tao? Sabi dito, yung Word of God, pass them on as a command to your children so they will obey every word of these instructions. 47, tignan niyo po. These instructions are not empty words. They are your life. These instructions are not empty words. They are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land you will occupy when you cross Jordan River. So these instructions are not empty. So ang salita ng Diyos ay hindi tinutulugan, hindi inaatrasan. Hindi siya pinapabayaan. These instructions are not empty words. They are your life. Buhay natin ang salita ng Panginoon. E ang pinakakawawang tao sa buong mundo, yung hindi kumakain. Pag hindi ka na kumakain, lahat na ng sakit, lahat na ng panghihina, lahat ng pagbagsak ay pwedeng mangyari sa iyo. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kung pinapakain mo yung katawan na yan, dapat kumakain din tayo ng salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, these instructions are not empty words. They are your life. Kung ikaw man ngayon, kapatid, ay nagmimistulang spiritually malnourished na, or who among you here, nanghihina ka na sa buhay, o kaya naman parang sinasabi mo na hindi ko na kaya itong mga pagsubok na pinagdadaanan ko, itong mga tukso na lagi na lang akong tinatamaan. Gusto mo ba ulit, kapatid, mabuhay? You need the Word of God. First and foremost, you need Jesus. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You need Jesus Christ in your life because He is the way, He is the truth, He is the life. Sabi ni Moses, they are your life. Itong words na ito. So ikaw man ay naguguluhan, ikaw man ay nahihirapan, ikaw man ay nabobombard na ng mga toxicity, ng atake ng kaaway, tingin mo, parang hindi mo na kaya. Kaya mo, kapatid. Dahil nandito ang ating Panginoon. He is your life. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Sa mga nawawalan ng direksyon dito ngayon, sa mga nawawalan ng pag-asa sa buhay, sa mga nanghihina, kinakaya mo na lang sa sarili mong kapamaraanan. Hindi mo napakinggan ng wala lang ang salita ng Diyos, makapangyarihan sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, sinabi ng Bible, they are your life.
Meron dito kapatid, muli kang bubuhayin ng Panginoon. Muling pagniningasin ng Panginoon ang iyong puso. Muling i-restore ng Panginoon ang iyong buhay. Gusto mo ba muli kapatid na mabuhay? Not just existing, but totally living. Na sinasabi mo, Lord, sawa na ako sa ganitong buhay. Kapatid, you need Jesus in your life. You need Jesus. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Gusto mo kapatid ng direksyon? Gusto mo ng buhay? Gusto mo mawala na yung kasinungalingan, matagal nang itinanim sa iyo ng kaaway, kailangan mo si Jesus. If you're this person right now, naunawaan mo yung pinag-uusapan natin ngayon, and you want life. Sawa ka na sa ganyang buhay. Lord, I want life. Ayoko lang, Lord, na nag-i-exist ako. I want to live a full life. Gusto ko talaga, Lord, ng buhay. Pagod na ako sa ganitong uri ng pamumuhay, Panginoon. If this is your prayer, the Bible said, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw lumapit sa Kanya, ay hindi niya itatakwil. Receive Jesus in your life. Panampalatayaan mo siya. Maniwala ka kapatid, He is the way, the truth, and the life. Kakaroon ka ng tunay na buhay. If this is your heart's desire right now, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng sarili mo, na mula sa iyong puso, galing sa kaibuturan ng iyong puso, maniwala ka kapatid. Si Jesus ay nasa iyo. Hindi ka tinakwil ng ating Panginoon. He is the way, He is the truth, He is the life. Lord, pagningasin mong muli ang kanyang buhay. Bigyan mo muli, Panginoon, ng ningning, ng saysay, ang buhay na ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa bawat isa na inatake ng kaaway, maybe kapatid, hindi mo lang feeling. Talagang ramdam na ramdam mo at kitang-kita mo ang pagbagsak mo sa buhay. Kapatid, kung ano-anong salitaan na itanim sa iyo, kasinungalingan ng kaaway, na nagdudulot na sa iyo ng pagbagsak, na nagdudulot sa iyo ng kahirapan, na nagdudulot sa iyo ng panghihina, you need this word right now na magno-nourish sa iyong puso at isipan. Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, I rebuke every demonic word, Lord, na naitanim sa kanyang puso't isipan na sumisira sa kanyang buhay. Palayain mo ang taong ito, Panginoon, sa kasinungalingan, sa spell ng kaaway, Lord, na itinanim sa kanya. Lahat ng words na itinanim sa kanya mula nung siya'y bata, Panginoon, hanggang sa ngayon, mula nung nakaraang taon, o na mga nakaraang buwan, nakaraang araw, nakaraang oras, minuto, segundo ng kanyang buhay. Right now, we renounce these words of the enemy. In the name of Jesus, let your word rule sa kanyang buhay sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wawasakin ng salita ng Panginoon ng iyong napakinggan, lahat ng salita na naitanim ng kaaway, na umugat na. Ngayong oras na ito, I rebuke it, we renounce it in the name of Jesus. In the name of Jesus, I rebuke the work of the enemy. I rebuke the words of the enemy. In the name of Jesus, I pray for freedom right now. I speak life. I pray for healing. Mend this broken heart. Mend this broken soul. In the name of Jesus, I pray, God, that you heal this body as well, na pinahirapan ng kaaway. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, i-renounce mo lahat ng mga words na hindi galing kay Lord. Lahat ng mga toxicity. Lahat ng words ng kaaway na alam mong hindi kay Lord. Ngayong oras na ito, hayaan mo, kapatid, na maitanim sa iyo ay ang Word of God ngayong araw na ito. Do it now. Palayain mo, kapatid, yung sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.
You're all about justice. Deserving mo, kapatid, na maging malaya. Deserving mo na mamuhay I don't deserve. ng ganap at kasaya-saya. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it more abundantly. Let the word of God dwell in you richly. Let the word of God be rooted in your soul right now. In the name of Jesus. I-renounce mo lahat ng words na yan na naitanim sa'yo. Renounce it now. Meditate the word of God. Meditate the truth. The truth will set you free. Lord, I pray for freedom right now. Palayain ang katotohanan na kanyang napakinggan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, may pinapalaya ang Panginoon ngayon sa spell ng kaaway, sa mga words na binanggit sa'yo, sa mga demonic words na naitanim sa'yo. Let the word of God dwell in you richly now, in the name of Jesus. The truth will set you free. May pinapalaya ang Panginoon ngayong oras na ito. May pinapalaya si Lord. Freedom, freedom, freedom. Ang salita ng Panginoon ay nagpapalaya. Free this person right now. I speak for liberty. Oh Lord, mas lalo siya mai-inlove sa word mo, Lord. Mas lalo naming mamahalin, Panginoon, yung instruction mo. Tawarin mo kami kung tinamad kami, Lord, sa makapangyarihang salita mo. Tawarin mo kami kung inalaw namin na ma-impluwensyahan kami ng kaaway. Sa lahat ng nanlalata na tinatamad na sa Word of God, palayain mo, Panginoon, ang bawat isa. Palakasin mo muli ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo muli mahalin namin ang salita mo, Lord. Oh, God. May pinapalaya si Lord ngayong oras na ito. Everyone. Hayaan mo po, Panginoon, na lumaya ang bawat isa. Everyone who is under the spell of the enemy. Freedom in Christ, in the name of Jesus. Lahat na napasunod ng kaaway. Lahat na na-under na sa salita ng kaaway. Pinapalaya ng Panginoon. May dinideliver si Lord ngayong oras na ito sa lahat ng kasinungalingan. In the name of Jesus. Freedom, Lord. Freedom. Freedom. Believe me, there is freedom in Christ. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Jesus alone is the truth. Ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin mo ang kalayaan. Binibigyan ka ni Lord ng kapayapaan, ng kalayaan na hindi nagmumula sa kung sino man. Freedom, God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pawiin mo po ang pagkatamad sa salita mo. Lahat ng spell na itinanim sa amin, lahat ng words na tinanim sa amin ng kaaway, Lord, na minsan, Lord, naging lason na sa amin, Lord. Sa lahat ng nilason ng kaaway na nagdulot ng panghihina, paglayo sa iyo, Panginoon, pagkatamlay, spiritually, winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Let the word of the Lord dwell in you richly right now. Salamat sa itinanim mong word ngayong araw na ito, Lord, na magdudulot ng paglago. Mag-uugat ito, Panginoon, at mamumunga. We're so excited, Lord. Like sabi mo sa inyong salita, that these instructions are not empty words. They are your life. Salamat sa buhay, Lord.
Salamat sa binuhay mo ngayong araw na ito. Salamat sa seed na lalago. Salamat, Panginoon, dahil di mo kami iniwan at pinapabayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng napakinggan mo, lahat ng itinanim sa'yo. Alam mo, sinabi sa parable of the sower, nandyan lang ang kaaway, nandyan lang ang kaaway. Ba't hindi natin hahayaan na madagit lamang ito ng kaaway? Dahil may magandang plano sa iyo ang ating Panginoon. Tandaan mo, kapatid, that you are blessed and not cursed. You are an asset and not a liability. Kapag ikaw ay pinagpala, hindi ka kailanman masusumpa. Sinabi ng Biblia. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these tremendous blessings today. In Jesus' name. And everybody will shout aloud, amen and amen. Praise the Lord. See you next week. God bless you. Jesus loves you so much. Amen. My soul secure, your promise sure, your love endure always. My soul secure, your promise sure, your love endure. Worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. God bless everyone.